Wala pong kwentang titulo yan mga kaibigan. Yan po ay isang Mickey Mouse belt na pwede mong ipagawa dyan sa recto. So una sa mga maiinit na balita sa mundo ng boxing, na alam na ng karamihan na may mga taong gustong hilahin pababa si Casimero. Sa isang post niya, sinabi niyang kailangan niyang magpursige dahil may mga taong natutuwa sa kanilang kabiguan. Sa kaugnay na balita, may isang netizen ang nagsabing na sa 128 pounds pa raw si Cuadro Alas. Ngunit may sagot naman si Casimero na nasa 138 pounds pa siya. Ayon sa veteranong boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino, ang bakanting WBA Gold Super Bantamweight title ay hindi maituturing na prestihiyosong korona sa mundo ng boxing. Inilarawan niya ito bilang isang Mickey Mouse belt at ipinaliwanag na isa lamang itong regional title na walang kaakibat na lehitimong world champion status. Lalo na kung ihahambing sa mas tinikilalang WBA Super title. Ano ang nakataya sa nasabing bakbakan? Ito ay ang WBA Gold Junior Featherweight Championship. Wala pong kwentang titulo yan mga kaibigan. Yan po ay isang Mickey Mouse belt na pwede mong ipagawa dyan sa recto. Ang WBA po ay notorious sa paggawa ng mga walang kwentang titulo para lamang maisingit ang kanilang pangalan sa bakbakan. Ang totoong Junior Featherweight Champion ng WBA ay walang iba kung hindi si Naoya Inoue ng Japan. I-focus nyo ang inyong atensyon sa timbang na paglalabanan ni Nery at ni Casimero. They have to show up at the junior featherweight limit of 122 pounds. Yan po ang agreed weight para sa bakbakan ito. Bakit ko kailangan i-emphasize ang timbang? Sapagkat si Casimero at si Nery ay notorious pagdating sa pag-overweight. Sila pa ay may seryosong conditioning issues. Pareho sila. In fact, mas malala itong si Nery. Sapagkat si Nery, not only does he have weight issues, ay minsan na siya nagpositibo for taking performance-enhancing drugs o yung PEGs. So, kailangan tutukan ni Nery yan. Sapagkat medyo ibang klaseng lumaban, si Nery hindi patas. Si Casimero, the last time he made weight, junior featherweight, 122 pounds, was in 2023 pa, nung nag-exacto siya at 122 pounds. Puro overweight na siya after that. Ito namang si Nery, eksakto pumasok sa 122 pounds in 2024 ng kanyang kaharapin para sa kampyonato, si Naoya Inoue. Now, in his last two fights, halos pumapasok na sa featherweight o 126 pounds ang timbang ni Nery. So, very important 122 pounds. Itong si Nery, like I said mga kaibigan, yung weight issues niya goes back to 2017 pa. Okay, doon pala nagkakaproblema na sa timbang itong si Luis Nery. In 2017 mga kaibigan, tinalo ni Nery si Sensuke Yamanaka ng Japan para sa WBC Bantamweight Championship. Ito ang susi para siya makabalik sa world ranking. Now you look at the styles of both men mga kaibigan, pareho po silang agresibo, parehong mahilig sa head-on collision. Itong si Nery mga kaibigan, kaliwete, power punch po ito talaga. Pasok ng pasok, he is a pressure fighter. Okay, talagang i-stock ka niya at talagang gustuhin niya na i-knock out ka through his powerful left hand. Now, Casimero mga kaibigan, may lakas din po ang suntok nito si Casimero pero hindi pa siya tested at around 122 pounds. Mas gamay din Nery ang 122 pounds because dati na siya world champion dito At napalaban na rin siya doon sa regular na championship. Ang pinakahuli ay kay Naoya Inoue. So, more accustomed, more familiar with 122 pounds itong si Nery. Kaya kumpiyansa siya, nakakayanin niya itong si Casimero. Now, Casimero lately mga kaibigan, yung estilo ni Casimero, yung basta na pumapasok, na tila baga walang plano, hindi po yan uubra kay Nery. Okay? Kinakailangan ni Casimero, ibalik yung forma niya nung nilabanan niya si Zolani Tete for the Bantamweight Championship. Yun ang kailangan na forma. Yun ang gusto nating makita kay Casimero, yung ganung klaseng forma. Hindi nagmamadali, may approach, may tactical approach mga kaibigan, at kumakounter. Kasi susugod susugod itong si Nery. Kinakailangan huwag salubungin ni Casimero. Ito ang naging problema ni Naoya Inoue. Masyado siyang kumpiyansa, gigil na gigil, sinalubong niya sa first round itong si Nery at muntik na siyang ma-knockout. Pinabagsak siya sa first round ni Luis Nery in 2024. So nakita nyo mga kaibigan, si Nery ay isang talagang hit-seeking missile. Hindi mo kailangan salubungin. Kailangan gamitan mo ng taktika.
Pag merong isang wild na toro na papalapit sa'yo, hindi mo yan sasalubungin. Gagamitin mo yan ng smooth style, elusive style ng isang trained matador. Ganun lang klaseng laban dyan eh. Kasi papasok na parang wild na toro itong si Neri. Kailangan, mas smooth ang approach ni Casimero. Patience, like a matador. Sapagkat si Neri, napakaluwag ng depensa niyan. Pwede mong bilangan yan eh. Double jab, pasok, left. Pwede mong timingan itong si Luis Neri. Bagay na kailangan ni Casimero. Hindi niya pwedeng salubungin head-on. Hindi pwedeng i-outmatch mo si Neri. You have to outthink, out-finesse itong si Neri. Kaya nga sabi ko, kailangan ng totoong battle plan nitong si Casimero pagdating ng labang kontra kay Neri. Hindi pwedeng salubungin mo ng bara-bara style din. Si Neri ang bara-bara. Huwag mong salubungin ng bara-bara style din.